May ilang nagsasabi na siya ang magiging leader ng tinatawag na One World Government, ang Antikristo or Antichrist. Sino nga ba siya? Good day mga winners! Ngayong araw, kikilalanin natin kung sino nga ba ang Antichrist. Ang salitang Antichrist ay 4 na beses na nabanggit sa Biblia at ito ay matatagpuan lamang sa 2 aklat sa New Testament. Mula sa 2 John chapter 1 verse 7 at 1 John chapter 2 verses 18 hanggang 22. Ang Antichrist ay nangangahulugang laban o against kay Kristo. Technically speaking, kung pagbabasihan natin ang definition na ito, lahat ng taong lumalaban o ayaw tanggapin si Kristo ay matatawag na Antichrist. Gaya nga ng nasasabi sa 2 John chapter 1 verse 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. So ayon sa talatang ito, hindi iisa ang Antichrist. Marami nang lumitaw na Antichrist magmula pa noon. Nangangahulugan din ito na ang Antichrist ay isang general na konsepto o katawagan sa mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Pero sa Biblia, merong mga ilang candidates or pinaniniwalaang magiging Antikristo. Merong at least 2. Ang una ay ang tinatawag na Swail o sa English, man of lawlessness or man of sin, na matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Ang isa pa ay yung tinatawag na halimaw o beast, na matatagpuan naman sa aklat ng pahayag o Revelation chapter 13. Pero sa videong ito ay magfo-focus lamang tayo sa tinatawag na Swail o yung man of lawlessness or man of sin. Merong 4 na palatandaan ng pagdating ng Swail. Una, darating siya sa huling paghihimagsik laban sa Diyos. Yan ay mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Swail na tiyak na mapapahamak. Tinutukoy dito sa verse na ito na darating ang Swail sa huling paghihimagsik laban sa Diyos. So darating ang time na magkakaroon ng isang malakihan o laganap na paghihimagsik laban sa Diyos. At doon lilitaw ang Swail na maaari nating tawaging Antichrist. Pangalawang palatandaan, itataas niya ang kanyang sarili. Ayon naman sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Kasama sa paghihimagsik na ito ay ang pag-a-abolish ng lahat ng religion. Darating ang taong ito, ang Antikristo, at itataas niya ang kanyang sarili at ituturing niya na mas mataas siya sa lahat ng mga sinasamba ng mga tao, sa lahat ng mga relihiyon. Pag dumating na ang taong ito, malalaman natin na siya ang Swail or ang Antichrist. Pangatlo, ang Antikristo ay magpapakilalang Diyos. Ayon pa rin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi lamang niya itatas ang kanyang sarili, hindi lamang niya kakalabanin ang lahat ng mga sinasamba ng mga tao, bagkus ikiklaim niya rin na siya ang Diyos. Magpapakilala siya na siya ang Diyos. Panghuling palatandaan ng paglitaw ng Swail, taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Ayon naman sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10, paglitaw ng Swail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Hindi lamang siya pangkaraniwang tao. Taglay niya ang kapangyarihan ng dyablo, ni Satanas. At sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, dadayain niya ang buong mundo, ang mga tao. At lahat ng mga ayaw umibig sa katotohanan ay maaakit niya o maaakay niya.
Ngayong nalaman natin ang mga palatandaan ng pagdating ng Swail o sa ibang salita ng Antikristo, dapat ba tayong matakot sa pagdating ng Antichrist? Ayon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, mahahayag na ang Swail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang Swail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Sa kalagitnaan ng paghahari ng Swail or ng Antichrist, saka naman darating si Jesus. Mangyayari ang second coming of Jesus Christ. Pagdating ng Panginoong Hesukristo, pupuksain niya ang Swail. Pupuksain niya ang Antikristo sa pamamagitan ng kanyang hininga. Sa pamamagitan lamang ng pag-ihip, gagamitin ng Panginoong Hesus ang kanyang nakasisilaw na liwanag upang puksain ang Antichrist. Sa madaling salita, hindi natin dapat katakutan ang pagdating ng Antichrist o ng Swail. Bagkus, dapat nating palakasin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat nating patatagin ang ating pananampalataya sa Kanya. Meron tayong kasiguruhan, meron tayong assurance sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kaya nga, kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nananampalataya sa Panginoon, hinihimo kita na manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Dumako ka sa iyong sikretong lugar, sa iyong kwarto, manalangin ka, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon. At pagkatapos naman noon, sikapin mong lumago sa pananampalataya. Maghanap ka ng mga grupo na Bible-based at Christ-centered. Ako, nare-recommend ako ang Assemblies of God Churches dahil ako ay personally lumago sa isa sa mga iglesia ng Assemblies of God. Mag-iwan ka ng comment kung ikaw ay tumanggap sa pamamagitan ng video na ito. Thank you for watching. Kung na-enjoy mo ang video na ito, check mo ang aking description kung paano mo ako masusuportahan directly. And also, please like and subscribe to my channel para hindi mo mamiss ang aking mga upcoming videos. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.